And if, this is only going to be his second time together with us, we're going to keep our expectations in check. I think it's unreasonable expectation to expect him just to walk in there and be like Kai Soto. That's an unfair expectation. So we're going to keep that in check and just keep thinking that at some point he will eventually catch up. So, but again, to think that he can just jump in and be great is not fair to him. Ka-Express, mukhang lumalabas na naman ang mind games ni Coach Tim Cone. Sabi ko na nga ba, nagagawin niya ang lahat upang magmukhang underdog ang Gilas. Yan kasi ang style ni Coach Tim. So take note, hindi ito palusot na kapag natalo, meron ng alibay na porket wala si Kai Soto at bago pa lang si AJ Edu sa team, ay may idadahilan na siya. Again, hindi ito palusot gaya ng dating coach. In fact, ginagawa na ito ni Coach Tim since time immemorial. Just read between the lines, ika nga. Sa isang exclusive interview ay sinabi mismo ni Coach Tim, and I quote, "It's unreasonable to expect him to walk in there and be like Kai Soto." Gilas Pilipinas head coach Tim Cone talks about AJ Edo stepping up in the absence of Kai Soto, who is recovering from ACL injury for the upcoming 2025 FIBA Asia Cup in Jeddah, Saudi Arabia this August. Ang masasabi ko lang ay ito, don't be fooled by Coach Tim Cone. Remember sa FIBA World Cup, si AJ Edo ang best big man sa Gilas at hindi si Junmar Fajardo at lalong hindi si Kai Soto. Si AJ Edo ay nagpakamatay playing against Dominican Republic na merong Karl Anthony Towns na siya ang main defender at nakipagsabayan pa sa scoring at rebounding. At kung maganda ang pinakita ni AJ Edo against NBA superstar big man na si Karl Anthony Towns, ay siguro naman we have all the reason to believe na kaya rin niya ang mga big men ng New Zealand at Australia. Pero bakit ito sinabi ni Coach Tim Cone? Well, dalawang posibleng rason. Una ay ang magpadihado upang hindi mapansin ang Gilas ng ibang mga teams dahil pilay ang lineup at walang Kai Soto ang main man ng team. Pangalawa ay upang mawala man lang ang matinding pressure sa balikat ni AJ Edo bilang kapalit ni Kai. So dito na lumalabas ang pagkahenyo ni Coach Tim, isang simpleng interview pero malakas ang dating sa pangkalahatang sitwasyon ng Gilas. So Ka-Express, ano na naman to? Isang interview lang pero ang daming nabuksang tanong, ang daming nasalang emosyon, at higit sa lahat, ang daming gustong mag-react. Oo, pinag-uusapan natin ang pahayag ni Coach Tim Cone tungkol kay AJ Edo. Para sa marami, mukhang palusot ito, pero para sa mga nakakaintindi sa laro, mind games ito. Classic Tim Cone style, ika nga. Kaya Ka-Express, huwag kang bibitaw sa video na ito dahil bubulat-latin natin ang bawat anggulo ng isyong ito. Hindi lang natin naalamin kung bakit nasabi ito ni Coach Tim na hindi dapat asahan na mapapantayan ni AJ Edo si Kai. Tatalakayin din natin kung paano nito maapektuhan ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025. At higit sa lahat, may twist sa dulo na siguradong ikakagulat mo. Kaya make sure to watch hanggang sa huli. So simulan na natin. Sa isang exclusive interview, binigkas ni Coach Tim ang mga salitang nagpainit sa basketball community. It is unreasonable to expect him to walk in there and be like Kai Soto. Para sa ibang fans, parang sinabi na agad ni Coach Tim na huwag tayong umasaw ng malaki. Para bang sinabi niya na kung matalo ang Gilas, kasi nga wala naman si Kai. Pero teka lang Ka-Express, balikan natin ang history. Hindi ito ang unang beses na gumamit si Coach Tim ng underdog narrative. Ginawa niya ito kahit pa sa Barangay Ginebra pa lang siya. Remember nung 2020 PBA bubble, walang LA Tenorio, walang Chapit Aguilar, injured si Stanley Pringle at sabi ng lahat, tapos na ang Ginebra. Pero anong nangyari? Champion. Kasi nga may diskarte si Coach Tim. Baba ng expectations, tapos biglang gugulatin ang lahat. At itong sinabi niya kay AJ Edo para sa akin, hindi ito palusot, hindi ito pagbibigay ng excuse sa media. Ito ay psychological warfare, style ni Coach Tim
pa-humble pero may tinatagong baraha. Ngayon balikan natin sa AJ Edo. Alam niyo ba na nung FIBA World Cup, siya ang best big man ng Gilas? Hindi si Junmar Fajardo at lalong hindi si Kai. Si AJ Edo ang literal na lumaban kay Karl Anthony Towns ng Dominican Republic. Siya ang primary defender. Siya rin ang isa sa mga nagbuhat sa rebounds at hustling plays. Nagpakamatay siya sa court, kaya kung may nagsabi na hindi kayang punan ni AJ Edo si Kai, well, I strongly disagree. Pero eto ang tanong, bakit ito sinabi ni Coach Tim? Dalawang rason ang pwedeng i-consider. Una, para magpadihado. Kung ang mga kalaban gaya ng Australia at New Zealand ay makakabalita na pilay ang Gilas dahil wala si Kai, baka hindi nila seryosohin ang team. At sa basketball, isa sa pinakamagandang advantage ay kapag hindi ka binabantayan ng todo. Diyan pumapasok ang element of surprise. Ikalawa, para bawasan ang pressure kay AJ Edo. Kasi isipin niyo to mga ka-express, kung ikaw ba si AJ Edo, papalit ka sa isang 7'3" phenom, ang mukha ng Philippine basketball sa kasalukuyan, halos buong bansa nakatutok kung makakaya mong punan si Kai. Mabigat yon. Pero sa simpleng pahayag ni Coach Tim, nais ang pressure. Naalala mo yung term na reverse psychology? Sakto, yan ang ginagawa ni Coach Tim. So ngayon, meron akong gustong ipunto. Sa dami ng critics ngayon sa social media, marami ang nagsasabi na walang pag-asa ang Gilas kung wala si Kai o AJ Edo, hindi sapat. Pero kung pagbabasihan natin ang performance sa World Cup, si AJ ang mas confident. Yes, Kai Sotto is more skilled offensively at mas marketable, pero pagdating sa defense, hustle at puso sa laro, ibang klase ang binibigay ni AJ. At eto pa, huwag nating kalimutan na si AJ Edo ay galing sa ACL injury himself bago siya naglaro sa World Cup. Pero ngayon, mas healthy na siya, mas handa, mas may experience. Kaya kung ako ang tatanungin, AJ Edo might actually surprise us all. Pwedeng hindi niya mapantayan si Kai in terms of height and height, pero sa heart at hustle, ka-level siya o baka nga sobra pa. Pero ka-express, alam niyo ba kung ano ang pinakamatinding twist sa lahat? Ayon sa ilang insider reports, posibleng makabalik si Kai Sotto before the tournament starts in August. Yes, hindi pa 100% confirmed, pero may balita na mabilis ang recovery ni Kai at posibleng makasama pa rin siya sa final lineup. Kaya itong mga sinasabi ni Coach Tim ngayon, pwedeng parte lang ng plano para gulatin ang buong Asia. Imagine niyo to, habang ang ibang team nagfo-focus kay AJ Edo, biglang lalabas si Kai sa opening game. So boom, game changer. Kaya sa mga nagsasabing, palusot ito, ka-express, tingnan natin ang kabuuan. This is not just about AJ Edo or Kai Sotto, this is about strategy. Kung baga sa chess, si Coach Tim ay hindi lang basta nagpapagalaw ng pyesa, may mas malalim siyang plano, at ngayon pa lang, pinapainit na niya ang eksena. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.